Ang taon ay 5 bago ipanganak si Kristo at isang batang lalaki na nagngangalang Jesus ay malapit ng isilang sa isang maliit na nayon na tinatawag na Bethlehem sa lupain ng sinaunang Israel. Maaring iniisip mong alam mo na ang lahat tungkol sa kwentong ito, pero kakaiba ang bersyon na ito sa anumang narinig mo noon. Ito ang kwento ni Jesus ayon sa isang mapa. Susundan natin ang bawat hakbang ng kanyang misyon hanggang sa huling paglalakad niya patungo sa krus. Sasariwain din natin ang mga lugar kung saan siya muling nagpakita matapos siyang mabuhay mula sa kamatayan, pati ang huling lugar kung saan siya nakita ng sinuman. Ang taon ay 5 bago si Kristo. Ang bansang Israel ay naghihirap sa ilalim ng matinding kapangyarihan ng mga Romano. Sa loob ng 400 taon, wala silang narinig mula sa Diyos. Pero patuloy silang umasa, naniniwalang darating ang ipinangakong tagapagligtas upang iligtas sila mula sa pagkaalipin. Wala pang alam ang mundo, pero malapit nang magbago ang lahat habang buhay. Isang dalagita nasa 9 na buwan ng kanyang pagdadalang tao ay katatapos lang maglakad sa loob ng 4 na araw, tinahak ang 70 milya mula Nazareth patungong Bethlehem. Hindi sana dapat pinilit ni Maria ang ganitong paglalakbay. Sa kanyang kalagayan, napakalaki ng panganib. Pero iniutos ng Romanong emperador na si Cesar Augustus na lahat ay kailangang magpatala para sa opisyal na bilang ng populasyon. Si Jose, ang kanyang asawa na mula sa angkan ni Haring David, ay kailangang magpatala sa bayan ng kanyang pamilya sa Bethlehem. Sa paraang ito, natupad ang sinaunang hula. Pagdating nila sa maliit na nayon, pagod na sila at nagsimula nang sumakit ang tiyan ni Maria, malapit na siyang manganak. Nagpunta si Jose sa bawat bahay upang humingi ng matutuluyan pero wala ni isa mang may lugar para sa kanila. Binalot sila ng kadiliman hanggang sa wakas ay may natagpuang isang kuweba. Karamihan ay iniisip na ito ay isang kwadra na gawa sa kahoy. Pero hindi iyon ang totoo. Isa itong madilim na kuweba kung saan pinoprotektahan ng mga pastol ang kanilang mga hayop mula sa ginaw. Doon mismo, sa pinakapayak na kalagayan na maiisip, isinilang ang pinakadakilang hari sa lahat. Ang pinakaunang mga nakaalam sa kanyang pagsilang ay ang mga taong itinuturing na pinakamababa sa lipunan, ang mga pastol. Tinuturing na marumi at di karapat-dapat ang mga pastol. Hindi sila pinapayagang pumasok sa templo at walang halaga ang kanilang salita sa mga hukuman. Pero noong gabing iyon, sila lang ang yumukod sa harap ng ipinangakong tagapagligtas. Pagkalipas ng 40 araw, dinala ni Jose at Maria si Jesus sa templo sa lungsod ng Jerusalem. Nagdala sila ng 2 maliit na ibon, mga bato-bato, bilang alay. Ito lang ang kaya ng isang pamilyang halos walang pag-aari. Kung mayaman sila, sana ay nagdala sila ng batang tupa. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaking nagngangalang Simeon ang bumuhat sa sanggol. Ibinunyag niya ang kahangahangang hinaharap ng bata. Pero tumingin siya kay Maria at sinabi ang isang mensaheng hindi niya kailanman malilimutan, may talim na tila, tabak na tatago sa iyong puso. Ang kahulugan ng mga salitang yon ay mananatiling lihim sa kanya sa loob ng 33 taon hanggang sa tumayo siya sa paanan ng isang krus na yari sa kahoy. Marami ang naniniwalang pagkatapos ng pangyayaring ito, bumalik ang maliit na pamilya sa Nazareth. Pero hindi iyon ang nangyari. Sa halip, bumalik sila sa Bethlehem upang maunawaan ang susunod na bahagi. Kailangan mong makita ang mas malawak na larawan. Ang bayan ng Israel ay nasa gitna ng 2 bangungot. Kinukuha ng mga Romano ang 40% ng kinikita ng bawat isa. Araw-araw ay may mga ipinapako sa krus bilang babala sa sinumang magtatangkang lumaban. At ang namumuno sa kaguluhang ito ay si Herodes na dakila, isang pinunong-puno ng takot, dahas
at unti-unting namamatay. Habang lumalaki si Jesus, unti-unting nabubulok ang katawan ni Herodes. Kumalat ang matinding impeksyon sa kanyang masisilang bahagi. Habang lumilipas ang mga araw, lalo siyang nababaliw at nagiging mapaghinala. Pinapatay niya ang kanyang pinakamamahal na asawa na si Mariamne, pati na ang 3 niyang anak na lalaki, dahil natatakot siyang agawin nila ang kanyang trono. At dumating ang mga bisita. Tinatawag natin silang mga pantas, pero hindi sila mga hari at hindi rin sila dumating sa mismong gabi ng kapanganakan. Sila ay mga mago, mga iskolar na pagano mula sa Persya na nag-aaral ng mga bituin. May nakita silang pambihira sa kalangitan, marahil ang Jupiter at Saturn na magkalapit. At 2 taon silang naglakbay para sundan ang palatandaang iyon. Pagdating nila sa Jerusalem, nagtanong sila, nasaan ang batang isinilang upang maging hari ng mga Hudyo? Si Herodes ay hindi ipinanganak bilang hari. Itinalaga lamang siya ng pamahalaang Romano. Wala siyang dugo ni Haring David. At ngayon, ang mga banyagang ito ay nagsasalita tungkol sa isang batang tunay na isinilang na may karapatang mamuno. Kaya ipinatawag ni Herodes ang mga punong pari at tinanong, saan daw dapat ipanganak ang Mesyas? Alam na alam nila ang sagot, sa Bethlehem ng Judea. 6 na milya lamang ang layo, mga 2 oras ng paglalakad. Pero ni isa sa kanila ay hindi nag-abalang pumunta. 2 taon naglakbay ang mga mago para bigyang galang ang batang ito. Tumanggi ang mga pari na maglakad ng 2 oras. Sila rin ang mga pinunong panrelihiyon na makalipas ang 33 taon ay sisigaw kasama ng mga tao upang siya'y ipapako sa krus. Nang sa wakas ay matagpuan ng mga mago si Jesus sa Bethlehem, hindi na siya sanggol. Lumaki na siyang isang batang paslit. Inialay nila sa kanya ang mga simbolikong regalo, ginto bilang parangal sa isang hari, kamanyang bilang parangal sa Diyos, at mira bilang pahiwatig sa kanyang kamatayan. Pagkatapos makatanggap ng babala sa panaginip, pinili nilang bumalik sa kanilang bayan sa ibang ruta. Si Herodes ay nakaupo sa kanyang palasyo, naghihintay na bumalik ang mga mago. Nang napagtanto niyang nilinlang siya ng mga ito, umapaw ang kanyang galit. Ipinag-utos niyang patayin ang lahat ng batang lalaki na may edad 2 taon pababa sa Bethlehem at mga karatig na lugar. Hindi malaki ang Bethlehem, marahil 20 o 30 bata lamang ang naroon. Para sa mga tagapagsalaysay ng kasaysayan ng Roma, isa lang ito sa maraming kalupitan ni Herodes. Hindi na nila ito isinulat ng detalyado, pero para sa mga inang nakatira sa Bethlehem, tuluyang gumuho ang kanilang mundo noong gabing iyon. Walang babala, isang mensahero mula sa langit ang bumangon kay Jose sa kanyang pagtulog. Tumayo ka ngayon, kunin mo ang bata at ang kanyang ina. Tumakas kayo patungong Ehipto at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi. Pero ang Ehipto ay higit 400 milya ang layo mula sa Bethlehem. Saan sila kukuha ng pera para sa ganitong kalayuang biyahe? Nandoon na ang kasagutan, ang mga mamahaling regalo mula sa mga bisita sa silangan, ang nagsilbing pondo para sa kanilang pagtakas at sa ikaliligtas ng bata. Sa ganitong paraan, natupad na naman ang isa pang sinaunang pangako. Mula sa Ehipto, tinawag ko ang aking anak. Kinailangan mangyari ang lahat ng ito sa ganitong eksaktong pagkakasunod. Bago pa sumikat ang araw, iniwan nila ang Bethlehem at nagsimula ng isang nakapapagod na paglalakbay. Maraming linggo ang lumipas bago sila makarating sa lupain ng Ehipto. Ayon sa mga sinaunang tala, nanirahan sila sa Alexandria, isang lungsod na may maraming Hudyo. Ilang buwan ang lumipas, namatay si Herodes sa isang kasuklam-suklam na paraan. Kinain ng mga parasite ang kanyang laman sa loob. Walang makatiis sa kanyang amoy.
Kumalat ang balita ng kanyang kamatayan sa buong teritoryo ng Roma. Sa wakas, wala na ang halimaw, ngunit nanatili pa rin si Jose sa Ehipto matapos malaman ito. Ayaw niyang umalis hanggat hindi muling nagpakita ang mensahero mula sa langit. Tumayo ka, dalhin mo ang bata at ang kanyang ina. Bumalik na kayo sa inyong bayan. Patay na ang mga nagtatangkang pumatay sa bata. Pagkatapos ng mahabang pananatili sa ibang lupain, sa wakas ay nakabalik sina Jesus, Maria at Jose sa Israel. Ang bata ay mga 2 o 3 taong gulang na. Pinili nilang dumaan sa rutang malapit sa baybayin upang iwasan ang Jerusalem. Mahigit 600 kilometro ang layo nito, tinatayang 370 milya. Ngunit habang papalapit sa hangganan ng Judea, may narinig si Jose na nakakabahala. Si Archelaus, anak ni Herodes, ang siyang namumuno ngayon. Higit pa sa kanyang ama, ang kanyang kalupitan. Nagsimula ang kanyang pamumuno sa pamamagitan ng pagpatay sa 3,000 Hudyo sa isang pista sa templo. Nababalot ng takot ang pamilya. Muling nagpakita sa panaginip si Jose, ang isang mensahero ng Diyos. Iwasan mo ang Judea, dumiretso ka sa Galilea. Agad na sumunod si Jose. Dinala niya sina Maria at Jesus patungong Hilaga, dumaan sa mga lambak at burol. Pinangunahan sila ng Diyos patungo sa isang liblib na bayan sa Galilea na tinatawag na Nazareth. Wala ni isang lumang kasulatan na tumutukoy sa lugar na ito. Tinatayang 300 katao lamang ang naninirahan doon, isang lugar kung saan wala ni isa mang maghahanap sa ipinangakong tagapagligtas. Ngunit taglay ng Nazareth ang isang mahalagang bagay. 6 na kilometro lamang ang layo nito mula sa Via Maris, ang pangunahing rutang pangkalakalan na nag-uugnay sa mga malalayong kaharian. Mula sa mga burol malapit sa bayan, matatanaw ni Jesus ang lambak ng Armageddon, ang lugar ng huling labanan sa kasaysayan. Mga 1 oras ng paglalakad mula roon, naroon ang lungsod ng Sepphoris, isang abalang sentro na muling itinatayo ni Herodes Antipas. Hindi lumaki si Jesus sa pagkakahiwalay sa lipunan. Lumaki siya habang pinagmamasdan ang sangkatauhan na dumaraan. Hindi nakikilala, pero naroroon. Pinili ng Diyos ang isang lugar na hindi pagdududahan ng sinuman, pero madalas madaanan ng marami. Namuhay si Jesus na gaya ng ibang bata, simple, kasama ang kanyang mga magulang. Dito natapos ang anumang tala mula sa banal na kasulatan. Sa susunod na 30 taon, iisa lamang ang insidenteng nakatala. 12 taong gulang na si Jesus, isang edad na malapit sa pagiging ganap na lalaki ayon sa batas ng mga Hudyo na nagsisimula sa edad na 13. Dahil dito, pinayagan siyang sumama sa kanyang mga magulang patungong Jerusalem para sa Paskwa. Mahigit 60 milya ang nilakad nila patungong templo, ang sentro ng pananampalataya ng Israel. Sa kanilang pag-uwi, napansin nilang nawawala si Jesus. Sumama sila sa isang karaban at inakalang kasama lang siya ng ibang kaanak. Isang araw ang lumipas bago nila napagtanto na wala siya. Sa 3 araw ng kanilang paghahanap, natagpuan nila siya sa loob ng templo kasama ang mga bihasa sa batas at relihiyon. Hindi siya naroon upang matuto, kundi upang magtanong ng napakalalim na mga tanong na hindi nasagot ng mga dalubhasa. Nang tanungin siya ng kanyang mga magulang, ang sagot niya, "Hindi ba ninyo alam na dapat akong abala sa gawain ng aking ama?" Wala pang sino man sa kasaysayan ang tumawag sa Diyos ng ganoon kalapit at personal. Bagamat tinatawag na Ama ang Diyos sa ilang bahagi ng kasulatan, wala pang nag-angkin ng ganitong relasyon sa Kanya. Ikinalito ito ng lahat, pati sina Maria at Jose ay hindi ito maunawaan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, bumalik sila sa Nazareth at muling nanahimik ang mga tala. Lumipas pa ang 19 na taon.
Sa wakas, matapos ang 30 taon ng paghihintay, pagtatrabaho at tahimik na pamumuhay, iniwan ni Jesus ang bayang kinalakhan niya. Iniwan niya ang mga kamag-anak na nais siyang pigilan at nagtungo siya sa Ilog Jordan, kung saan may isang lalaki na ang pangalan ay Juan na nagpapabautismo. Alam mo bang nagsimula ang pampublikong ministeryo ni Kristo sa pinakamababang lugar sa ibabaw ng lupa? Oo, ang Ilog Jordan, lugar ng kanyang bautismo, ay dumadaloy sa pinakmababang lambak sa buong mundo. Ang kalapit na dagat patay ay 430 metro sa ibaba ng sea level, ang pinakamababang tuyong lupa sa mundo. Mahalaga ang lugar na ito bilang simula at katapusan ng mga makasaysayang pangyayari. Dito mismo pinangunahan ni Josue ang mga Israelita papasok sa lupang pangako. Dito rin mismo umakyat si Propetang Elias patungong langit sakay ng nagliliyab na karwahe. Isipin mong nasa tabi ka ng Ilog Jordan. Si Juan ay nagsasawsaw ng mga taong pumipila upang magpabautismo. Paglapit ni Jesus, agad siyang nakilala ni Juan bilang kamag-anak. Tumanggi si Juan. Ang ritual na ito ay para sa mga makasalanan at si Jesus ay walang kasalanan. Ngunit iginigiit ni Jesus na kailangang mangyari ito upang opisyal na simulan ang kanyang misyon. Kaya isinawsaw siya ni Juan sa ilog at ang sumunod ay kahanga-hanga. Sa mismong sandaling umahon si Jesus mula sa tubig, bumuka ang langit at narinig ang tinig, "Ito ang aking minamahal na anak." Sa unang pagkakataon nagpakita ang Trinidad ng sabay-sabay. Ang tinig ng Ama ay umalingaw-ngaw, ang Espiritu ay bumaba gaya ng kalapati at ang anak ay umahon mula sa tubig. Natapos na ang 400 taong pananahimik ng Diyos. Nakilala na ng Israel ang kanilang Mesiyas. Agad pagkatapos nito, inakay siya ng banal na espiritu patungo sa disyertong Judea. Sa loob ng 40 araw at gabi, hindi siya kumain habang walang tigil siyang tinutukso ni Satanas. 40 araw ng matinding espiritual na laban. 3 lamang sa mga tukso ang isinulat sa kasulatan, ang 3 pinakamapanganib. Ngunit tinanggihan ni Jesus ang bawat isa, nalampasan niya lahat ng bitag at nanaig laban sa kaaway. Pagod ngunit handa na, bumalik siya sa kanyang bayan. Dumiretso siya sa Nazaret at taglay ang kapangyarihan ng Espiritu, pumasok siya sa lokal na sinagoga. Pero ang mga taong nakakakilala sa kanya bilang bata, ang kanyang mga kapitbahay at kababata, ay walang ideya kung ano ang mangyayari. Tumayo siya sa harap ng buong kapulungan at sinabi ang mga salitang yumanig sa lahat. "Ngayon, natupad na ang inyong narinig. Sa una namangha ang lahat, pero may narinig silang bulong. Sandali lang, hindi ba't anak siya ng karpintero?" Dumami ang bulungan. Ang pagkamangha ay naging pagdududa, ang pagdududa naging pag-insulto hanggang sa tuluyang magalit ang mga tao. Hinablot nila siya at dinala palabas ng nayon, patungo sa bangin upang itulak siya. Ngunit si Jesus, kalmado at matahimik, ay dumaan lang sa gitna ng nagngangalit na karamihan. Wala ni isa mang nakahawak sa kanya. Umalis na si Jesus sa Nazareth ng tuluyan. Tumalikod na sa kanya ang bayang kinalakhan niya. Hinding-hindi na siya babalik doon. Gayunman nagpatuloy siya. Naglakad siya patungong baybayin ng Galilea. Sa tabi ng tubig, napansin niya ang 2 mangingisda, pagod at nawalan ng pag-asa matapos walang mahuli. Sinabi ni Jesus sa kanila na ihulog muli ang kanilang mga lambat. Ang sumunod ay walang paliwanag sa lohika. Napakaraming isda ang pumasok sa lambat, kaya't halos mapunit ito. Bigla na lang, hindi na mahalaga sa kanila ang napakaraming huli. Sina Simon, Andres, Santiago at Juan ay iniwan ng lahat sa oras ding iyon. Pinili nilang sumunod kay Jesus. Nagpatuloy ang paglalakbay, kasama si Maria at ang mga bagong alagad. Tumanggap sila ng paanyaya para dumalo sa isang kasalan sa Kana,
isang maliit na nayon sa Galilea. Habang nasa kalagitnaan ng pagdiriwang, nagkaroon ng nakakahiya at abalang problema. Naubos ang alak. Sa mismong oras ng kahihiyan, ginanap ni Jesus ang kanyang unang pampublikong himala. Ginawa niyang alak ang 6 na tapayang bato na may tig-26 na galon bawat isa, at ang alak ay may pambihirang kalidad. Walang palabas, walang anunsyo. Tanging ang mga taga-silbi ng bahay ang nakasaksi sa nangyari, pero iyon lamang ang simula. Pagkatapos nito, bumiyahe si Jesus kasama ang kanyang pamilya papuntang Capernaum, isang abalang bayang pangisdaan. Makalipas lamang ang ilang araw, dumating ang Paskwa at kinailangan niyang pumunta sa Jerusalem. Doon, sa isang pribadong pag-uusap sa gabi kasama ang pinunong relihiyoso na si Nicodemo, binigkas niya ang isa sa mga pinakakilalang pangungusap sa kasaysayan. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pahayag na ito, ipinakita ni Jesus na ang kanyang mensahe ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Ito'y para sa buong sangkatauhan. Nagpatuloy si Jesus sa paglalakbay. Patungong Hilaga, pinili niyang dumaan sa Samaria, isang rutang iniiwasan ng karamihang Hudyo. Tumigil siya sa isang makasaysayang lugar, ang balon ni Jacob. Narito ang kamangha-mangha, ang balong iyon na siglo na ang tanda ng bisitahin ni Jesus ay naroon pa rin hanggang ngayon. Matatagpuan ito sa ilalim ng isang simbahan sa modernong West Bank. Pagkatapos ng kanyang pag-uusap sa isang babaeng Samaritana tungkol sa tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, bumalik si Jesus sa Kana. Doon, pinagaling niya ang anak ng isang opisyal nang hindi man lang siya naroroon. Lumawak ng mabilis ang kanyang pangalan, pero walang makapapantay sa kung anong naghihintay sa Capernaum sa tabing dagat ng Galilea. Ginawa ni Jesus ang bayang ito bilang sentro ng kanyang ministeryo kasama ang kanyang mga tagasunod. Bakit dito? Ang Capernaum ay nasa tabi ng Via Maris, isang mahalagang rutang pangkalakalan na nag-uugnay sa Ehipto at Damasco. Isa rin itong bayang malapit sa hangganan at puno ng katiwalian na may istasyon ng buwis kung saan nangongolekta sina Mateo para sa Roma. Bakit hindi sa Jerusalem ang sentrong panrelihiyon? Doon ay may lahat ng pagkakataong magtagumpay, may templo, may mga tagasunod at may impluensya. Marunong magturo si Jesus, may himala at may taglay na karisma, pero pinili niya ang Galilea, isang rehiyon na mababa ang tingin ng mga pinuno ng relihiyon dahil maraming dayuhan ang nakatira rito. At dito mismo nagsimula ang lahat. Pinagaling ni Jesus ang napakaraming tao. Isang araw, lumapit sa kanya ang isang ketongin. Sa panahong iyon, walang lunas sa ketong. Isa itong sakit na hindi lang pisikal, kundi itinuturing ding parusa ng Diyos. Isang uri ng buhay na kamatayan. Walang taong hahawak sa may ketong, pero inunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinipo ang lalaki. Agad gumaling ang balat nito. Namangha ang lahat ng nakakita. Ayon sa lumang paniniwala, tanging ang Mesyas, ang ipinangakong hari at tagapagligtas, ang may kapangyarihang magpagaling ng ketong. Kaya't ang himalang ito ay hindi lang basta pagpapagaling, isa itong pagpapahayag ng kanyang pagkakakilanlan, at dahil dito kumalat ang balita sa buong rehiyon na parang apoy. Sinundan siya ng mga tao saan man siya magpunta. Punong-puno ang mga pinto, umaasa ang mga tao sa isang salita, isang haplos, isang pag-asa. Ang mga may sakit, ang mga dukha, ang mga nawalan ng lahat ay lumapit sa kanya, bit-bit ang pusong puno ng dalamhati. Doon nagsimulang mangyari ang mga bagay na hindi pangkaraniwan.
Sa tabi ng pool ng Bethesda sa Jerusalem, pinalakad ni Jesus ang isang lalaking paralitiko. Ngunit hindi lang ang paggaling ang mahalaga. Ginawa ni Jesus ang isang bagay na nagpanginig sa mga Pariseo. Ipinantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Sinabi niyang taglay niya ang kapangyarihang magbigay ng buhay, gaya ng sa Ama. 400 taon nang tahimik ang langit at biglang may isang binatang nagsabing, siya ang matagal nang hinihintay na tagapamahala na magpapalaya sa Israel. Para sa mga pinunong panrelihiyon, ito ay napakalaking kalapastanganan. Mula noon, hindi na lang sila basta tumututol. Nagsimula na silang magplano ng kanyang kamatayan. Pagkatapos ng kanyang panahon sa Jerusalem, bumalik si Jesus sa Ilog Jordan upang magbautismo kasama ng kanyang pinsang si Juan. Dumating ang trahedya. Si Haring Herodes, galit na galit sa mga pampublikong puna ni Juan, ipinabilanggo ito. Hindi nagtagal, pinapugutan siya ng ulo. Habang nakakadena ang kanyang pinsan, bumalik si Jesus sa Galilea kasama ang kanyang mga alagad. Doon, pinili niya ang 12 lalaki, mga mangingisda, maniningil ng buwis at mga dating revolusyonaryo. Bilang grupo, nilibot nila ang 9 na bayan sa Galilea. Patuloy ang kanyang panawagan, kailangan nating marating ang mga kalapit na nayon upang maipahayag ko rin doon ang mensahe. Ito ang dahilan kung bakit ako narito. Mula sa lahat ng direksyon, dumagsa ang mga tao, umaasa sa kagalingang tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay. Walang pahinga, walang oras ng katahimikan. Sumunod siyang naglakbay patungong Nain at ibinalik sa buhay ang kaisa-isang anak ng isang balo. Tumigil siya sa Chorazin, nagturo at nagpagaling. Ngunit lahat ng ito ay panimula lamang sa mas dakilang bahagi. Bumalik si Jesus sa Galilea upang ibahagi ang pinakamahalagang aral sa kanyang buong buhay, ang sermon sa bundok. Umabot na sa bawat sulok ng rehiyon ang balita tungkol kay Jesus. Punong-puno ang mga burol na tanaw ang lawa. Damang-dama ang pananabik sa hangin. At sa tuktok ng isang burol, lumitaw si Jesus at binigkas ang pinakaradikal na pahayag sa kasaysayan. Binaligtad niya ang lahat ng pinahahalagahan ng lipunan, lakas, kayamanan, kapangyarihan. Tinawag niyang mga mapapalad ang mga dukha, ang mga nagluluksa, ang mga mapagpakumbaba at ang mga inuusig. Itinuro niya na mahalin ang mga kaaway at iabot ang kabilang pisngi kapag sinampal. Sa harap ng mga mangingisda, magsasaka at mga taong kinalimutan ng mundo, sinabi niya, kayo ang asin ng lupa, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Binigyan niya sila ng isang misyon, mamuhay sa kabaligtaran ng lahat ng pinahahalagahan ng kultura. Binago ng katuroang ito ang landas ng kasaysayan ng kanluran. Hanggang ngayon, patuloy itong ginugunaw ang mga lumang kaayusan. Hinarap nito ang mga paniniwala ng henerasyong iyon at ng bawat henerasyong sumunod. Binago nito ang kahulugan ng tagumpay at kasiyahan. Pagkatapos ng sermon, tumingin si Jesus sa ibayo ng dagat ng Galilea patungong Gadara, isang lugar na tinitirhan ng mga hentil. Kasama ang kanyang 12 alagad, sumakay si Jesus sa isang bangka upang tumawid sa kabilang pampang. Sa kalagitnaan ng lawa, biglang sumabog ang pinakamalakas na bagyong naranasan nila. Binalot sila ng takot, ngunit sa 3 salita lamang, pinatahimik ni Jesus ang bagyo. Habang ang mga alagad ay hindi pa rin makapaniwala sa nasaksihan, dumating sila sa Gadara. Isang nakakatakot na nilalang ang naghihintay sa kanila sa dalampasigan, isang lalaking hubad, may mga sugat sa katawan na gawa niya mismo at inaalihan ng napakaraming demonyo. Lumapit ito sa kanila na may lakas na lagpas sa tao. Hindi natinag si Jesus, inunat niya ang kanyang kamay at pinalaya ang lalaki mula sa mga demonyo. Ngunit kahit ito'y kamangha-mangha, may mas higit pa siyang gagawin pagbalik nila sa Capernaum.
Pagdating nila sa dalampasigan, may mga taong naghihintay, kasama ang isang malungkot na balita. Tumigil na sa paghinga ang anak ni Jairus. Pumasok si Jesus sa silid kung saan nakahiga ang 12 taong gulang na batang babae. Hinawakan niya ang kanyang kamay at sinabi, "Talitha kumi," ibig sabihin, "Batang babae, inuutusan kitang bumangon." Sa mismong sandaling yon, dumilat ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at umupo. Tumahimik ang lahat. Nabigla sila sa kanilang nasaksihan. Bawat himala ay mas kahanga-hanga kaysa sa nauna. Hindi lang nagpapagaling si Jesus, may kapangyarihan siya sa kamatayan. Binigyan niya ng mahigpit na utos. Huwag ninyong ipagsabi ang nangyari rito. Ngunit hindi ito naitago. Paglabas nila, kumalat agad ang bulong-bulungan. Ang mga may sakit, ang mga nawawalan ng pag-asa, ang mga naghahanap ng sagot. Lahat ay nagsisiksikan sa paligid niya, sabik na makarinig ng kahit isang salita mula sa kanya. Damang-dama ang bigat ng kanyang dalang misyon, kaya't nagpasya si Jesus na tumawid muli sa kabilang panig ng dagat ng Galilea upang makahanap ng kaunting katahimikan. Pero pagdating sa pampang ng Bethsaida, nandoon na naman ang napakaraming tao. Sa halip na umiwas, naglaan si Jesus ng maraming oras upang ipahayag ang katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos. Nang gutumin ng napakaraming tao, ginamit niya lamang ang 5 tinapay at 2 isda upang pakainin ang higit sa 5,000 katao. Habang pinipiraso ng mga alagad ang tinapay, patuloy itong dumarami sa kanilang mga kamay. Sa loob ng maraming oras, naranasan nila ang mismong mga batas ng kalikasan na tila nawala ng bisa. At nang makakain na ang lahat, 12 basket ng tira-tira ang natira, isa para sa bawat lipi ng Israel. Ngunit sinubukang koronahan ng mga tao si Jesus bilang hari laban sa kanyang kagustuhan. Balak nila siyang dakpin at dalhin diretso sa Jerusalem. Bigla siyang naglaho mag-isa patungong bundok at inutusan ang kanyang 12 alagad na sumakay sa bangka at tumawid sa dagat ng Galilea. Ngunit sa gitna ng paglalayag, sinalubong sila ng isang napakalakas na bagyo. Binalot ng takot ang grupo. Oras ang lumipas habang nilalabanan nila ang mga alon na lagpas 16 na talampakan ng taas. Sa gitna ng kadiliman, may nakita silang isang aninong lumalakad sa ibabaw ng tubig, si Jesus ito. Narito ang isang bagay na madalas malampasan ng pansin. Hindi niya intensyon na iligtas sila. Basta siya'y naglalakad lamang patungo sa kabilang pampang at nataon lang na nadaanan niya sila. Tumalon si Pedro patungo sa kanya na may buong tiwala at siya man ay nakalakad sa ibabaw ng tubig. Ngunit nang pumasok ang pagdududa sa kanyang isipan at siya'y nagsimulang lumubog, agad siyang inabot ni Jesus. Pag-akyat nilang dalawa sa bangka, agad tumigil ang hangin. Sa isang iglap, naglaho ang bagyo gaya ng bigla nitong pagdating. Tahimik na dumausdos ang bangka sa ilalim ng mga bituin, sa ilalim ng isang mapayapang langit. Iniwan nila ang Galilea, pinili ang hindi mataong mga daan, lumayo sa karamihan. Naglakbay si Jesus pahilaga, patungong mga bayan ng mga hentil, ang Tiro at Sidon. Bagamat marami ang tumanggi sa kanya roon, gumawa siya ng kamangha-manghang mga tanda. Mula roon, bumaba siya patungong Decapolis. Doon, ibinalik niya ang pandinig at pananalita ng isang lalaking kapwa bingi at pipi. Muli, bumulwak ang kanyang awa nang salubungin siya ng isa pang gutom na karamihan. Sa pamamagitan ng ilang tinapay at isda, pinakain niya ang 4,000 katao. Pagkatapos nito, pumunta siya sa Magdala, ang bayan ng isang babaeng nagngangalang Maria Magdalena. 7 masasamang espiritu ang sumira sa kanyang buhay. Pinalayas ni Jesus ang bawat isa. Mula noon, hindi na siya lumayo sa kanya.
Naging isa siya sa mga pinakamatapat na tagasunod, sumama sa bawat paglalakbay. Pagdating nila sa Capernaum, sinalubong sila ng mga taong dating pinakain ng tinapay at isda. Umaasa sila ng mas marami pang himala. Ngunit may mensahe si Jesus para sa kanila. Sinabi niya, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay magkakaroon ng walang hanggang buhay." Lubhang ikinagulat ito ng marami. Para sa kanila, parang kabaliwan ang sinabi niya. Marami ang tumalikod at hindi na sumunod sa kanya. Gayunman, nagpatuloy si Jesus. Sa huli, dumating sila sa isang di pangkaraniwang lugar, ang Caesarea Philippi, na kinikilala noon bilang pintuan ng impyerno. Isang mataas na bundok na palaging nababalutan ng niyebe sa tuktok. Tinawag itong banal na bundok ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nagpatayo sila ng mga dambana para kina Baal at Pan. Naniniwala silang ito ang mismong lagusan patungo sa kamatayan. Sadyang pinili ni Jesus ang lugar na ito, ang pinakamalayong punto mula sa templo sa Jerusalem, upang ipahayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Doon biglang naunawaan ni Pedro ang lahat at buong tapang niyang sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Doon naging malinaw ang lahat. Tumingin si Jesus kay Pedro at sinabi, "Ikaw si Pedro, at sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito matatalo ng pintuan ng kamatayan." Pagkatapos, isiniwalat ni Jesus ang isang nakakagulat na katotohanan. Ipinaliwanag niya na sa Jerusalem ay daranas siya ng pagtanggi, pagdurusa at kamatayan. Nanlumo ang mga alagad, mamamatay ang Mesyas? Paanong mangyayari iyon? Hindi nila matanggap, hindi pa. Ang pangunahing katotohanang nais ipahayag ni Jesus sa madilim na lugar na iyon ay ito: gaano man kasama ang sangkatauhan, wala ni anumang makahahadlang sa layunin ng Diyos para sa mga tapat at nananalig sa Kanya. Pagkalipas ng 6 na araw, isinama ni Jesus ang 3 niyang pinakamalapit na alagad, sina Pedro, Santiago at Juan, paakyat sa tuktok ng bundok Hermon. Doon, sa harap ng kanilang mga mata, nangyari ang hindi nila kailanman inasahan. Biglang nagbago ang anyo ni Jesus. Ang kanyang mukha ay nagliwanag na parang araw. Ang kanyang kasuotan ay naging mas puti pa sa bagong niyebeng bumagsak. Ngunit may sumunod pa. Nagpakita sina Moises at Elias, ang 2 pinakadakilang propeta, at kinausap si Jesus tungkol sa nalalapit niyang pagpanaw sa Jerusalem. Nabigla si Pedro at walang masabi kundi ilang di maayos na salita. Biglang napaligiran sila ng isang ulap at isang tinig ang bumalot mula sa langit. "Ito ang minamahal kong anak, makinig kayo sa kanya." Bumagsak sa lupa ang mga alagad, nanginginig sa takot. Nang itaas nila ang kanilang mga ulo, si Jesus na lamang ang naroon. Pinagtibay ng pagbabagong anyo na ito ang isang halos di maunawa ang katotohanan. Taglay ni Jesus ang kalikasang makadiyos. Wala nang puwang ang pagdududa. Napalitan ito ng ganap na katiyakan. Si Jesus ang katuparan ng kautusan at ng mga propeta, at ang kanyang liwanag ay totoo. Ang kamatayang kanyang tinutukoy ay hindi katapusan, kundi daan patungo sa mas dakilang kaluwalhatian. Pagbaba nila ng bundok, sinalubong sila ng kaguluhan. Isang ama ang nakatayo habang ang kanyang anak ay nangingisay sa lupa. Hindi mapagaling ng natitirang mga alagad ang bata. Sa isang utos lamang, pinalaya ni Jesus ang bata mula sa kapangyarihan ng masama. Ilang minuto pa lamang ang lumipas. Habang nagugulat pa ang mga tao, hinarap niya ang kanyang mga alagad at muling sinabi ang babala. Siya ay ipagkakanulo sa kamay ng mga tao at papatayin. Patungo na si Jesus sa iisang layunin. Ang kanyang kapalaran ay tiyak na at ang kanyang nalalabing oras ay mabilis na nauubos. Buo ang kanyang pasya
na maglakbay patungong Jerusalem. Kailangan niyang makarating bago ang isang mahalagang panahon upang ipahayag ang isang napakahalagang mensahe. Mahaba ang daan sa kanyang harapan. Naglakbay siya sa mga nayon ng Samaria at sa lupain ng Perea sa kabila ng Jordan. Nagtuturo tungkol sa kaharian ng Diyos at inihahanda ang kanyang mga tagasunod sa mga darating na pangyayari. Nang sa wakas ay dumating sila sa Jerusalem sa panahon ng pista ng mga tolda, dumiretso si Jesus sa templo at nagsimulang magturo. Halos hindi na matiis ang tensyon sa pagitan niya at ng mga pinuno ng relihiyon. Sa gitna ng pagtatalo, nagbigay si Jesus ng tuwirang hamon. Tinitiyak ko sa inyo, ang sino mang sumusunod sa aking turo ay hindi makakaranas ng kamatayan. Pinagtawanan siya ng mga Pariseo. Mas mataas ba ang tingin mo sa sarili mo kaysa kay Abraham? Siya ay namatay, hindi ka pa 50 taon, pero sinasabi mong kilala mo siya? Tumingin si Jesus diretso sa kanila at binigkas ang pangungusap na nagtulak sa kanyang kapalaran. Bago pa man si Abraham, ako ay ako na. Agad ang naging epekto. Ang ako ay ang banal na pangalan ng Diyos na isiniwalat kay Moises sa nasusunog na palumpong. Hindi lang niya sinabing mas matanda siya kay Abraham, ipinahayag niya na siya ang Diyos. Para sa mga pinunong yon, ito ay sukdulang kalapastanganan. Dumampot sila ng mga bato upang batuhin siya at patayin. Ngunit tumagos si Jesus sa gitna nila at nakalabas ng templo. Hindi pa dumarating ang kanyang itinakdang oras. Tumungo siya sa Betania sa piling ng kanyang mga kaibigang sina Maria, Marta at Lazaro. Kailangan pa niya ng panahon, ngunit oras ang bagay na kulang sa kanya. Nang humupa ang tensyon, muling bumalik si Jesus sa Jerusalem. Pinagaling niya ang isang lalaking bulag sa tabi ng pool ng Siloam, isang lugar na maaaring bisitahin pa rin ngayon. Ngunit ang bagong himalang ito ay lalong nagpaalab ng galit ng mga pinuno. Sa panahon ng pista ng pagpapanibago ng templo o Hanukkah, pinalibutan nila siya sa templo at pinilit siyang sumagot. Ikaw ba ang Mesiyas, ang tagapagligtas na hinihintay ng aming bayan? Sabihin mo ng direkta. Muli ginulat sila ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. 5 salita lamang, ngunit ito ang sukdulang pahayag. At gaya ng dati, hinanda na naman nila ang kanilang mga bato upang siya'y patayin sa kasalanan ng kalapastanganan. Muli siyang nakatakas at sa pagkakataong ito, nagpunta siya sa Perea. Doon, dumating ang nakababahalang balita. Ang kanyang minamahal na kaibigang si Lazaro ay nasa bingit ng kamatayan sa Betania. Ngunit hindi agad kumilos si Jesus. Sadya siyang naghintay ng 48 oras. Hindi ito maunawaan ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Betania, 4 na araw nang patay si Lazaro at nailibing na. Pagkatapos, isinagawa ni Jesus ang himalang halos nagpabago sa takbo ng buong bansa, ang pinakapampublikong tanda ng kanyang ministeryo. Si Marta, balot ng dalamhati, ang unang nagsalita. Guro, kung narito ka lamang, sana'y buhay pa ang aking kapatid. Tumingin sa kanya si Jesus at sinabi, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay. Sa harap mismo ng selyadong libingan, sa tinig na may kapangyarihan ng langit, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Agad na lumabas ang lalaking patay mula sa libingan. Wala pang himalang kasing lantad o kasing makapangyarihan nito. Wala nang pagkakataong umatras. Kumalat ang balita gaya ng apoy sa tuyong damo. Lahat ng tao sa Jerusalem ay pinag-uusapan ng muling pagkabuhay ni Lazaro. Para sa mga pinunong parelihiyon, ito na ang huling hangganan. Agad na nagpatawag ng pagpupulong ang Sanhedrin, ang pinakamataas na lupon sa Israel. Binalot sila ng takot.
Ipinilit ni Caifas, ang pinakapunong pari, na kailangang alisin si Jesus sapagkat baka isipin ng mga Romano na may rebelyon at tuluyang wasakin ang buong bansa. Ngunit ito'y panlabas lamang. Ang tunay na dahilan ay inggit, matinding pagkainggit na ang mga tao'y sumusunod kay Jesus, hindi sa kanila. Nagkaisa ang buong konseho, dapat mapatay si Jesus. Simula noon, formal na silang nagsabwatan upang siya'y ipapatay. Malapit na ang wakas at batid ito ni Jesus. Dumating na ang sandali upang tuparin ang layunin ng kanyang pagdating, ang mamatay. Pagkatapos ng ministeryo sa Perea at Jericho, bumalik siya sa Betania. Doon, 6 na araw bago ang kanyang kamatayan, binuhusan ni Maria ng napakamahal na pabango ang kanyang mga paa. Inihahanda niya ako para sa libing, bulong ni Jesus. Siya lamang ang nakauunawa sa nalalapit na mangyayari. Dumating na ang itinakdang oras, nagsimula na ang panahon ng Paskwa. Ang huling linggong ito ay naging isang maingat na serye ng tahasang hakbang. Nagsimula ang lahat sa matagumpay na pagpasok. Lumapit si Jesus sa Jerusalem at nang mabalitaan ng mga tao na ang lalaking muling bumuhay kay Lazaro ay naroon na sa mga pintuan ng lungsod, dumagsa ang napakaraming tao. Sumakay si Jesus sa isang batang asno at nagsimulang bumaba mula sa bundok ng mga Olibo papuntang lungsod. Tinutupad ang hula sa Zacarias Kabanata 9. Tinanggap siya ng mga tao bilang isang hari, initaas ang mga palapa habang sumisigaw, Hosana! Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, ang tunay na hari ng Israel. Kinabukasan, pumasok si Jesus sa templo. Nang makita niyang naging sentro na ito ng kalakalan, nagliyab ang kanyang galit. Ang looban ng mga hentil, ang tanging lugar kung saan maaring lumapit sa Diyos ang mga hindi Hudyo, ay ginawang maingay at mapanlinlang na palengke. Ginawa niyang latigo ang mga lubid at nagdulot ng kaguluhan. Ipinagtabuyan niya ang mga nagtitinda, ibinuwal ang mga mesa ng mga tagapagpalit ng pera, pinalaya ang mga hayop at sumigaw, ayon sa kasulatan, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyo itong pugad ng mga magnanakaw. Nagsimula na ang huling kabanata. Nagsitakbo ang mga tindero habang palihim na pinagmamasdan ng mga pinuno ng relihiyon ang lahat. Umabot na sa sukdulan ang tensyon sa buong Jerusalem. Nais nilang alisin si Jesus, ngunit may malaking hadlang sila. Minahal siya ng mga tao. Paano sila kikilos nang hindi magdudulot ng kaguluhan? Ang kanilang pagkakataon ay dumating mula sa hindi inaasahang tao. Isang gabi, lumapit sa kanila si Judas Iscariote. Isa siya sa 12 ang tagapamahala ng kanilang salapi. Ayon sa kasulatan, pumasok si Satanas sa puso ni Judas. Iminungkahi niya ang isang kasunduan. Ipagkakanulo niya si Jesus kapalit ng 30 pilak, halaga ng isang alipin. Agad pumayag ang mga pari. Nagsimulang gumalaw ang kanilang plano. Kinabukasan, tinipon ni Jesus ang kanyang mga alagad. Batid niyang alam niyang nalalapit na ang lahat. Gaganapin nila ang Paskwa, ang huling Paskwa. Habang sila'y kumakain, bigla siyang nagsabi, tinitiyak ko sa inyo, isa sa inyo ang magtataksil sa akin. Nagpalitan ng nag-aalalang bulungan ang mga alagad. Isinawsaw ni Jesus ang tinapay at iniabot ito kay Judas. Anumang balak mong gawin, gawin mo na agad. Malakas ang kabog ng dibdib ni Judas. Tumayo siyang tahimik at lumabas sa dilim. Nakilala na ang taksil. Hindi naunawaan ng iba ang nangyari. Pagkatapos, itinaas ni Jesus ang tinapay, pinaghati-hati ito at sinabi, ito ang aking katawan. Inangat niya ang saro ng alak, uminom kayong lahat, ito ang aking dugo ng bagong tipan na ibinubuhos para sa marami sa kapatawaran ng kasalanan. Hindi nila alam na sila'y saksi sa simula ng isang sagradong ritual.
na patuloy na ginaganap matapos ang 2,000 taon. At sa sandaling akala nilang wala nang mas matindi pang mangyayari, nagulat silang muli, biglang hinubad ni Jesus ang kanyang panlabas na kasuotan at sinimulang hugasan isa-isa ang kanilang mga paa. Gawaing para lamang sa mga banyagang alipin. Ang guro ay yumuko gaya ng isang alipin. Ipinakita niya na ang tunay na awtoridad sa kanyang kaharian ay nagmumula sa kababaang loob at paglilingkod. Pagkatapos ng hapunan, nagtungo sila sa bundok ng mga olibo. Walang binago si Jesus sa kanyang gawi. Alam ni Judas na pagkatapos kumain, si Jesus ay palaging tumutungo sa isang halamanang tinatawag na Getsemani, bahagyang labas lang ng Jerusalem, upang manalangin tuwing gabi. Ang halamanang iyon ay naroon pa rin hanggang ngayon. May ilang punong olibo roon na mahigit 2,000 taong gulang na. Maaaring sila rin ang mga punong nililiman ni Jesus ng gabing iyon. Lumuhod si Jesus at nanalangin, ngunit dahil sa matinding paghihirap ng kalooban, may nangyaring hindi maipaliwanag sa siyensya. Ayon sa kasulatan, ang kanyang pawis ay naging malalaking patak ng dugo na bumagsak sa lupa. Hindi ito talinghaga. Tumutukoy ito sa isang napakabihirang kondisyon na tinatawag na hematidrosis, kung saan dahil sa matinding stress, puputok ang mga maliliit na ugat sa ilalim ng balat at hahalo ang dugo sa pawis. Ganap na batid ni Jesus ang pisikal at espiritual na paghihirap na naghihintay sa kanya. Gayunman, ipinahayag ng kanyang panalangin ang ganap na pagpapasakop. Ama, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo ang mangyari. Bigla naputol ang katahimikan, nagsilabasan ng mga sulo, kumalabog ang mga armas, at umalingaw-ngaw ang ingay ng paparating na pulutong. Dumating si Judas kasama ang mga bantay ng templo upang dakpin siya. Isang halik sa pisngi ang ginamit bilang pagkakakilanlan, ang kilalang halik ng pagtataksil. Hinugot ni Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang tenga ng katulong ng pinakapunong pari. Ngunit iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, pinagaling ang sugatan at sinabi, "Ang gumagamit ng sandata ay sa sandata rin mamamatay." Pagkatapos nangyari ang hindi maisip, habang kinukulong si Jesus, nagtakbuhan ng lahat ng kanyang alagad, bawat isa. Ang mga lalaking ilang oras pa lang ang lumipas ay nangakong mamamatay para sa kanya, ay iniwan siya ng lubos. Paano? Ano ang biglang nagbago upang mawala ang kanilang paninindigan? Malalaman natin iyon sa ilang sandali. Ngunit una, saksihan natin ang sumunod na nangyari kay Jesus. Hinila siya ng mga bantay sa madilim na mga lansangan patungo sa mataas na distrito. Doon nakatira ang mayayaman at makapangyarihan. Sa loob ng isang marangyang tahanan, naghihintay si Anas, ang dating pinakapunong pari. Pinamumunuan ng mga saserdote ang Israel na parang mga hari, ngunit wala silang kapangyarihang humatol ng kamatayan. Kailangan nila ng tulong mula sa ibang awtoridad. Mula kanino? Iyon ang tanong na huhubog sa mga susunod na oras. Ayon sa kanilang batas, ipinagbabawal ang paglilitis sa gabi. Ipinagbabawal din ang paglilitis sa panahon ng Paskwa. Ipinagbabawal ang pagpapataw ng kamatayan sa parehong araw ng hatol. Ngunit sa gabing iyon, nilabag ng mga pinunong relihiyoso ang bawat isa sa kanilang sariling batas. Tinanong ni Anas si Jesus, "Nasaan na ang iyong mga tagasunod? Ano talaga ang itinuturo mo?" Hindi niya alam na naroroon ang dalawang pinakamalapit na alagad ni Jesus, sina Pedro at Juan, nakatago sa gitna ng mga tao, tahimik na nagmamasid sa bawat pangyayari. Sumagot si Jesus ng may kapanatagan, "Lahat ng aking itinuro ay hayag. Tanungin ninyo ang mga nakinig sa akin sa templo." Agad siyang sinampal ng isang bantay. Ito ang unang palo, pero marami pang mas mabigat ang kasunod.
Malapit nang bigkasin ni Jesus ang mga salitang magtatakda sa kanyang kapalaran at maglalayo sa kanya sa halos lahat ng tao. Ngunit bago niya sabihin ang mga iyon, may nangyaring matindi sa labas, sa looban ng bahay. Habang iniimbestigahan si Jesus, nanatili si Pedro sa bakuran. Isang dalagang tagapaglingkod ang tumitig sa kanya. Kasama kanya, anya. Hindi ko kilala ang sinasabi mo, tugon ni Pedro. 2 beses pa siyang tinukoy ng iba. 2 beses pa niyang itinanggi si Jesus. Pagkatapos ay tumilaok ang tandang. Sa mismong sandaling iyon, dumaan si Jesus duguan at bugbog sa looban. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ito mismo ang sinabi ni Jesus sa kanya. Bago tumilaok ang tandang, itatatwa mo ako ng 3 beses. Tumakbo si Pedro palayo, humahagulhol. Hating gabi na, iniharap na si Jesus sa kasalukuyang pinakapunong pari, si Caifas. Matagal na niyang pinlano ang gabing ito. Tiningnan niya si Jesus at tahasang sinabi, "Ikaw ba ang Kristo, ang anak ng Diyos?" Sumagot si Jesus, "Ako no nga, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan." Hindi basta salita ang kanyang binigkas, itinuro niya ang hula ni Daniel, Kabanata 7, na isinulat 500 taon na ang nakalipas. Sa pag-aangkin ng hulang ito, hindi lamang niya ipinahayag na siya ang Mesyas, ipinahayag niya na siya ay Diyos. Agad ang hatol, nagpakalapastangan siya sa Diyos. Ngayon, mayroon na silang dahilan upang siya'y ipapatay. Ngunit may hadlang, wala silang kapangyarihang magpatupad ng kamatayan. Sakop ng mga Romano ang Judea at tanging mga Romanong opisyal ang maaaring humatol sa kamatayan. Kailangan nila si Poncio Pilato. Dumating ang bukang liwayway. Nahaharap na si Jesus sa ikatlong paglilitis ang opisyal sa harap ng buong Sanhedrin. Sa parehong oras sa kabilang bahagi ng lungsod, tumatakbo si Judas patungo sa templo. Tila nawala na ang kontrol ni Satanas sa kanya sapagkat binalot siya ng matinding pagsisisi. Hinarap niya ang mga pari, ibinato ang 30 pirasong pilak at sumigaw, "Nagkasala ako, ipinagkanulo ko ang inosenteng dugo." Ngunit walang nagbago, lumabas siya sa templo marahil sa parehong mga pintuang labas at nagtungo sa malapit na libis, ang lambak ng Hinom. Dito nagtatagpo ang lahat ng kahulugan. Ang libis na ito, ang Gehenna, ang parehong lugar na nabanggit noon, isang sinumpang lugar ng kasamaan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dito, nilamon ng kahihiyan, pinili ni Judas na wakasan ang kanyang buhay. Inihatid ni Caifás si Jesus sa maringgal na tahanan ni Herodes na dakila kung saan namumuno si Poncio Pilato. Inilapit ng mga pinunong Hudyo si Jesus sa pasukan ng palasyo ngunit tumangging pumasok. Ayaw nilang madungisan sa seremonya bago ang Paskwa at puno ng mga rebultong Romano ang loob. Saan nga ba ginanap ang paglilitis na ito? Naitago sa lupa ang kasagutan sa loob ng maraming siglo hanggang sa matagpuan ng mga naghuhukay ang bahagi ng isang mataas na entablado. Doon lumalabas si Pilato mula sa palasyo at umuupo sa upuang paghuhukom. Ito na ang ika-4 na paglilitis ni Jesus sa loob lamang ng isang araw at nais ng kanyang mga kalaban ang pinakamabagsik na parusa, ang pagpapako sa krus. Isang parusang itinatalaga lamang sa mga rebelde, alipin at kaaway ng estado. Ngunit nag-aatubili si Pilato. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, paulit-ulit niyang iniinteroga si Jesus, palabas-pasok sa palasyo. "Totoo bang hari ka ng mga Hudyo?" Diretsyong tanong niya. Sumagot si Jesus, "Ang aking kaharian ay hindi sa mundong ito." Sa narinig, nakita ni Pilato na hindi siya banta sa Roma. Lumabas siya sa harap ng mga tao at sinabi, "Wala akong makitang sala sa taong ito." Sumigaw ang mga tao sa galit. Nagtaka si Pilato, ano bang ginawa ng taong ito upang galitin sila ng ganito? Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Pilato ang isang mahalagang detalye.
Si Jesus ay taga Galilea, sakop ng isa pang gobernador, si Herodes Antipas. Sa bihirang pagkakataon ng kasaysayan, nasa Jerusalem din si Herodes para sa Paskwa. Nakita ni Pilato ang pagkakataon upang ilipat ang pananagutan at ipinadala si Jesus sa pansamantalang tirahan ni Herodes. Hindi tulad ni Pilato na tuwa si Herodes. Narinig na niya ang tungkol sa mga himala ni Jesus at umaasa siyang makakakita siya ng isang palabas. Hiniling niyang magpakita si Jesus ng isang kahangahangang kapangyarihan. Tumanggi si Jesus na magsalita kahit isang salita. Sa puntong iyon, binugbog at dinuraan na siya ng mga bantay ng templo. Ngayon, nais namang paglaruan siya ng mga kawal ni Herodes. Binalutan nila ng marangyang balabal ang kanyang likod na duguan habang tinutuya ang kanyang sinasabing pagiging hari. Natatawa si Herodes sa lahat ng ito at idineklara rin niyang walang sala si Jesus. Pagkatapos ay ipinabalik siya kay Pilato na parang ayaw tanggapin na gamit. Ngunit sa pagbabalik ni Jesus, mas lumala na ang mga pangyayari. Tirik na ang araw at lalo pang dumami ang taong nagkakatipon. Mula rito, lumulubog ang kwento sa bangungot. Marahil ay tinatanong mo paano nangyari na ang parehong mga tao na ilang araw lang ang nakalipas ay nagdiwang para sa kanya, ngayoy sumisigaw ng kanyang kamatayan. Ang mga taong iyon ang sumalubong sa kanya bilang hari. 5 araw lang ang nakalilipas. Inakala nilang tatalunin ni Jesus ang Roma sa pamamagitan ng dahas. Inaasahan nilang makakakita ng isang mandirigma, isang revolusyonaryong tagapagligtas. Ngunit ngayon, ang kanilang nakita ay isang bilanggong may gapos, nababalot ng laway, sugatan at tila walang kalaban-laban. Nadama nila na sila ay nilinlang. Ang kanilang inaasahang tagapagligtas ay tila mahina at walang kapangyarihan. Ang pagkadismaya ay naging galit at sabay-sabay silang sumigaw, "Ipako siya sa krus!" Nanginig si Pilato at nagtangkang gumawa ng huling hakbang. Ipinag-utos niyang ipahagupit si Jesus. Umaasa na sa pamamagitan ng matinding parusa ay titigil na ang galit ng mga tao. Ngunit ang hagupit na ito ay higit pa sa karaniwang latigo. Gumamit ang mga sundalo ng latigong may maraming tali at sa dulo ng bawat isa ay may mga piraso ng matutulis na buto at bakal. Idinisenyo ito upang gutayin ang laman ng buhay na katawan. Maraming tao ang hindi nakaliligtas sa ganitong uri ng parusa, ngunit para kay Jesus, ito ay simula pa lamang. Ginawang libangan ng mga sundalo ang pananakit. Nag-ukit sila ng koronang tinik at pilit itong ipinutong sa kanyang ulo habang nililibak siya. Pagharap niya muli kay Pilato at sa nagkakagulong mga tao, si Jesus ay halos hindi na makilala. Ngunit hindi pa rin ito sapat sa kanila. Patuloy silang sumisigaw, "Ipako siya sa krus." Nagtangkang muli si Pilato. Ayon sa kaugalian, tuwing Paskwa, maaaring palayain ng isang bilanggo. "Sino ang gusto ninyong palayain?" tanong niya. "Si Jesus o si Jesus Barabas?" Tama ang narinig mo. Si Barabas ay may pangalang Jesus din. Isa itong madalas kalimutang katotohanan, isang nakakakilabot na kabalintunaan sa kasulatan. Parang itinatanong ni Pilato, aling Jesus ang gusto ninyo, ang mamamatay tao o ang tagapagligtas? Pinili nila ang mamamatay tao. At higit pa roon, isinigaw nila ang isa sa pinakamatinding pahayag sa kasaysayan. Ang kanyang dugo ay mapasa amin at sa aming mga anak. Sumuko si Pilato. Hinugasan niya ang kanyang mga kamay bilang seremonyal na paglilinis at ibinigay si Jesus upang ipako. Ilang oras na lamang ay hihinga na siya sa huling pagkakataon. Hinila siya ng mga sundalo mula sa bulwagan ng hukuman. Ipinasan nila sa kanya ang pahalang na kahoy, magaspang, mabigat at puno ng pinatuyong dugo ng mga naunang nahatulan. Bawat hakbang ay pahirap.
Mula sa hukuman, tinahak ni Jesus ang daan patungong Golgota, dadaan sa pinakamatandang bahagi ng Jerusalem. Ang rutang ito, na may habang halos 600 metro, ay isa na ngayon sa pinakabanal na mga lugar sa mundo, ang Via Dolorosa, ang daan ng pagdurusa. Ngunit sa hapong iyon, isa lamang itong karaniwang lansangan na naging daan patungo sa kamatayan. Dahil sa sobrang pagod mula sa hagupit, bumagsak ang katawan ni Jesus sa lupa. Bumalibag siya sa alikabok habang ang bigat ng kahoy ay dumidiin sa kanyang sugatang likod. Sa huli, narating niya ang huling hantungan, isang batong burol sa labas ng lungsod, tinatawag na Golgota. Doon, hinubaran siya sa harap ng madla, kitang-kita sa kanyang katawan ang bawat marka ng paghihirap. Habang siya'y nakahubad, pinaghati-hatian ng mga sundalo ang kanyang kasuotan. Hindi nila alam na tinutupad nila ang isang hulang isinulat daan-daang taon na ang nakalipas. At tumating ang sandali. 9:09 ng umaga, pinako siya sa krus. Sa magkabilang panig ay may 2 kriminal na pareho ring ipinako. Ang isa ay nilibak siya, ngunit ang isa ay kumilos ng kakaiba. Inamin ang kanyang kasalanan at ipinahayag na si Jesus ay walang sala. Maraming naniniwalang namamatay ang mga ipinapako sa krus dahil sa sakit o pagdurugo mula sa mga pako, ngunit ang totoo ay mas malagim pa. Ang tunay na sanhi ng kamatayan ay pagkapos ng hininga, isang mabagal at matinding pakikipaglaban sa bawat paghinga. At ang pagkaunawa sa ito ang susi sa tunay na nangyari ng hapong iyon. Ang pagpapako ng mga Romano ay sadyang idinisenyo para sa pananakot. Inhenyero itong gawin upang patagalin ang paghihirap. Upang makahinga, kailangang itulak ni Jesus ang buong bigat ng kanyang katawan pataas gamit ang kanyang mga paang may pako, paulit-ulit, oras kada oras. Habang ginagawa niya ito, pinagtatawanan siya ng mga tao. Si Maria at si Juan, ang pinakamamahal na alagad, ay nanatiling magkasama at umiiyak. Siya lang ang alagad na naroon sa pinakaitim na sandali. Pagkatapos, may nangyaring hindi maipaliwanag. Mula tanghali hanggang 3:00 ng hapon, nabalot ng dilim ang buong rehiyon. Sa gitna ng liwanag ng araw, naging mabigat at madilim ang hangin. Parang huminto sa paghinga ang buong sangnilikha. Bit-bit ng korderong handog ang kasalanan ng sangkatauhan. At sa loob ng kadilimang iyon, binigkas ni Jesus ang huling pahayag. Naganap na. Buod iyon ng buong dahilan ng kanyang pagdating. Walang kumuha ng kanyang buhay, kusang loob niya itong ibinigay. Tinanggap niya ang sakit para sa bawat kasalanan, para sa akin at para sa iyo. Sa mismong sandaling iyon, tumugon ang mundo. Isang lindol ang naganap at pinunit ang makapal na kurtina ng templo sa gitna. Ang simbolikong hadlang sa pagitan ng Diyos at ng tao ay napunit. Hindi na kailangan ng sinuman na hadlangan ang paglapit sa Ama. Ngunit higit pa sa pagkatalo ng kamatayan ang ginawa ni Jesus sa krus. Lubusan niya itong nilupig sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay makalipas ang 3 araw. Hindi ang krus ang wakas. Ito ang pintuan, ang simula ng isang bagay na kamangha-mangha. Upang maunawaan kung paano niya tinalo ang kamatayan, kailangang sundan ang kanyang mga hakbang. Sa loob ng 40 araw, nagpakita si Jesus sa iba't ibang lugar sa buong rehiyon. Sa Jerusalem, sa Galilea, sa daan patungong Emmaus. Higit sa 500 katao ang nakakita sa kanya at maraming saksi ang nag-alay ng kanilang buhay upang ipahayag ang kanilang nasaksihan. Matapos ang pagkapako ni Jesus, nagtago ang kanyang mga alagad sa loob ng Jerusalem.
Tinakpan ng mga pinunong relihiyoso ang libingan ni Jesus at nagtalaga ng mga Romanong bantay sa labas. Makalipas ang 3 araw, sa unang liwanag ng linggo, lumapit si Maria Magdalena sa libingan kasama ang ilan pang kababaihan. Pagkatapos, nangyari ang hindi inaakalang bagay. Ang batong may bigat na 2 tonelada ay naigulong at ang libingan ay bukas na. Wala na roon ang bangkay ni Jesus. Sa gitna ng pagkalito, napaluhod si Maria Magdalena sa pag-iyak. May isang lalaking lumapit sa kanya, ngunit dahil sa luha, hindi niya ito nakilala. Hanggang sa tawagin niya siya sa pangalan, Maria. Itinaas ni Maria ang kanyang ulo at agad siyang nakilala. Siya nga. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat magpakailanman. Muling nabuhay si Jesus. Ninais ni Maria na lumapit yakapin siya at hindi na siya pakawalan. Ngunit mahinahong iniangat ni Jesus ang kanyang kamay at sinabi, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako umaakyat sa Ama. Hanapin mo ang aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama, na inyong Ama rin, sa aking Diyos na inyong Diyos din." Nauunawaan ni Maria na ang tagpong ito ay hindi para manatili. May dala itong misyong dapat tuparin. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Maria pabalik sa silid itaas kung saan nagkukubli pa rin ang mga alagad. Ang mga babaeng kasama niya ay nakakita rin ng parehong bagay at nagmadaling tumakbo pabalik sa lungsod. Habang nasa daan sila, bigla ring nagpakita si Jesus. Bati lamang ang kanyang sinabi, "Mabuhay kayo." Yumakap sila sa kanya. Totoo ang kanyang katawan, may laman at buto. Buhay si Jesus. Sinabi niya, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at iparating ito sa aking mga kapatid." Nagmadali ang mga babae, puspos ng kagalakan, bitbit ang napakalaking balita para sa mga alagad. Ngunit tumanggi ang mga alagad na maniwala sa kanilang salaysay. Sa panahong iyon, walang halaga ang patotoo ng kababaihan. Hindi ito tinatanggap sa mga korte ng mga Hudyo, gaano man karami ang magpatunay. Sadyang pinili ni Jesus ang mga babae, ang mga taong itinatakwil ng lipunan upang ipahayag ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan. Iniwan na ng lahat ang pananampalataya, lahat maliban kina Pedro at Juan na tumakbo patungong libingan dala ang munting pag-asa. Pagdating nila, walang laman ang silid, wala si Jesus. Ang nakita lamang nila ay ang mga telang lino, maayos na nakalagay, para bang ang katawan ay naglaho mula sa loob ng mga ito. Ang takip sa mukha ay nakatiklop at nakahiwalay, isang kakaibang detalye na hindi malilimutan ni Juan. Ngunit hindi lahat ng alagad ay naghintay sa Jerusalem para sa balita. 2 sa kanila, bagsak ang loob, ay lubusang nawala ng pag-asa. Naglakad silang pauwi sa kanilang bayan, ang Emmaus, mga 7 milya ang layo. Sa kanilang paningin, tapos na ang lahat. Habang sila'y naglalakad, may isang estrangherong sumabay at nagsimulang magpaliwanag ng mga kasulatan. Mula kay Moises hanggang sa lahat ng mga propeta, ipinaliwanag niya kung paano itinuro ng kasulatan ang Mesyas na kailangang magdusa bago makamit ang kaluwalhatian. Gaya ni Maria, hindi rin nila siya nakilala. Maraming oras ang lumipas habang sila'y naglalakad at nag-uusap. Nagbukas lamang ang kanilang mga mata nang sila'y umupo upang kumain sa Emmaus. Nang hawakan ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito. Biglang luminaw ang kanilang paningin. Siya iyon. Sa mismong sandaling iyon, bigla siyang nawala. Sa sobrang pagkabigla, agad nilang binaliktad ang kanilang direksyon. Tinahak nila muli ang 7 milya pabalik sa Jerusalem sa kadiliman upang ibalita ang kanilang karanasan sa iba. Habang ikinukuwento nila ang hindi kapani-paniwalang nangyari, biglang nagpakita mismo si Jesus sa gitna nila.
Ito na ang kanyang ikatlong pagpapakita. Walang pinto ang bumukas. Bigla na lamang siyang lumitaw at sinabi ang parehong mga salita, "Kapayapaan ang sumainyo." Ngunit walang ligayang naramdaman ang mga naroroon. Sa halip, takot ang pumuno sa kanila. Akala nila ay isang espiritu ang nasa harapan nila. Kahit nasa harap na nila ang pisikal na katawan niya, nangingibabaw pa rin ang pagdududa. Nang ipakita niya ang kanyang mga sugat sa kamay at paa at kumain ng inihaw na isda sa kanilang harapan, saka palang unti-unting sumibol ang pananampalataya. Ngunit may isa pang wala roon, si Tomas. Nang marinig niya ang salaysay, tumanggi siyang maniwala. Pagkalipas ng 7 araw, muli na namang nagpakita si Jesus, ang kanyang ikaapat na pagpapakita na may tiyak na layunin. Lumapit siya kay Tomas at sinabi, "Ilapit mo ang iyong daliri rito. Tingnan mo ang aking mga kamay. Iunat mo ang iyong kamay at ipasok mo sa aking tagiliran. Huwag kang magduda kundi maniwala." Hindi na kinailangan ni Tomas na hawakan siya. Napaluhod siya at sinabi ang isa sa pinakamatinding pagpapahayag ng pananampalataya sa kasulatan, "Aking Panginoon at aking Diyos." Hanggang sa puntong ito, bawat pagpapakita ni Jesus ay tila idinisenyo upang burahin ang pagdududa at patunayan ang kanyang tunay na muling pagkabuhay. Ngunit ang huling 3 pagpapakita ay may kakaibang katangian. Naganap ang mga ito sa labas ng kaguluhan sa Jerusalem, sa katahimikan ng Galilea. Pagkalipas ng 8 araw, nagbalik na ang mga alagad sa kanilang nakasanayang hanapbuhay, pangingisda. Nasa bangka sila, pinanghihinaan ng loob nang biglang may isang tao na sumigaw mula sa pampang. Siya iyon, si Jesus. Nakatayo sa tabi ng tubig, hinarap niya si Pedro at 3 beses siyang nagtanong, "Mahal mo ba ako?" 3 beses ding tiniyak ni Pedro na oo, mahal niya siya. Pagkatapos, isiniwalat ni Jesus ang darating na kapalaran ni Pedro. "Pagdating ng iyong katandaan, iuunat mo ang iyong mga braso at ibang tao ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan ayaw mong pumunta." Hindi pa naunawaan ni Pedro ang ibig sabihin noon, ngunit ipinahahayag ni Jesus ang paraan ng kanyang kamatayan. Si Pedro at halos lahat ng alagad ay mamamatay sa matinding paraan, ipapako sa krus, babatuhin, susunugin, lahat dahil sa kanilang patutuo na si Jesus ay tinalo ang kamatayan. Si Juan lamang ang mamamatay sa katandaan, sa natural na paraan. Para sa marami, mahirap tanggapin ang katotohanang may isang bumangon mula sa libingan. Batid ni Jesus ang katotohanang ito at maingat niyang isinagawa ang kanyang nalalabing 2 pagpapakita. Pinatawag niya ang kanyang mga alagad sa isang mataas na lugar malapit sa dagat ng Galilea at doon may isang pambihirang pangyayari. Hindi lamang ang 11 alagad ang dumalo. Dumating ang 500 iba pang tagasunod. Mula sa simpleng 11 saksi, lumawak ito sa 500 katao, 500 taong nagsabing nakita nila ang muling nabuhay na si Jesus. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit napakabilis ng paglaganap ng Kristyanismo na naging pinakamabilis lumaganap na pananampalataya sa buong kasaysayan. At ngayon, narating natin ang pinakahuling pagpapakita. Nagtipon sila sa bundok ng mga Olibo malapit sa Jerusalem. Doon nila personal na nasaksihan si Jesus na umaakyat patungo sa langit hanggang sa siya ay takpan ng mga ulap at mawala sa kanilang paningin. Sa sandaling iyon, hindi siya nag-iwan ng pisikal na ebidensya, kundi isang pangakong naging pinakamakapangyarihang patotoo sa lahat. Ipinangako niya na ang Espiritu ng Diyos ay bababa sa kanila at ang Espiritong ito ang aakit sa sangkatauhan sa bawat henerasyon. Pagkalipas ng 50 araw, 3,000 tao ang sumampalataya sa loob lamang ng isang araw. Makalipas ang ilang taon, naabot na ng mensahe ang buong Imperyong Romano.
Marahil habang binabasa mo ito, may gumagalaw sa loob mo, isang bulong ng katotohanan. Baka sa kaibuturan ng iyong puso, nararamdaman mong totoo ang lahat ng ito, ngunit iniisip mong ikaw ay masyadong sira o hindi sapat upang lumapit sa Kanya. Hayaan mong ibahagi ko ito. Dumating si Jesus sa mundong ito para iligtas ka. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus. Binayaran niya ang kabayaran ng iyong pagkakasala at sa aking pagkakasala upang maranasan mo mismo ang Diyos. Upang matulungan ng mensaheng ito na maabot pa ang ibang hindi pa nakakakilala kay Jesus, makatutulong ng malaki kung susuportahan mo ang video na ito. Mag-iwan ka ng komento ng pasasalamat sa Diyos dahil ibinigay niya ang Kanyang pinakadakilang kaloob, ang buhay na walang hanggan sa piling niya. Taglay mo na ngayon ang kumpletong mapa ng buhay ni Jesus. Ngunit bago siya umalis, iniatas niya sa Kanyang 12 alagad ang isang misyon na hindi pa tapos, ang dalhin ang mabuting balita sa buong mundo. Paano nila ito na isakatuparan? Saan sila nakarating? Upang maunawaan kung paanong binago ng mga apostol ang sibilisasyon, kailangan mong panoorin ang video na ito, The Apostles' Map. Makikita mo roon ang mga rutang tinahak ng bawat apostol, ang mga paglalakbay kung saan nila ipinahayag si Kristo, at ang mga lugar kung saan nila hinarap ang kanilang wakas. Kung wala ang mapang iyon, mananatiling hindi buo ang kwentong ito, sapagkat hindi mo mauunawaan kung paano nakarating sa iyo ang Ebanghelyo. Kailangan mong panoorin ang video na iyon, huwag mo itong palampasin.